hindi inakala ng veteranong aktor na si Ricardo Cepeda na darating sa puntong makukulong siya sa isang kasong syndicated estafa na may kinalaman sa isang kumpanya kung saan siya ay endorser lamang. Noong October 7, 2023, inaresto siya ng mga otoridad sa Quezon City matapos lumabas ang warrant of arrest kaugnay ng reklamong isinampa laban sa nasabing kumpanya. Ayon sa reklamo, may ilang investor umano na naloko at nawalan ng malaking halaga at dahil endorser si Cepeda ng nasabing kumpanya, nadamay din siya sa kaso. Dinala si Ricardo sa Kamkaringal at kalaunan ay inilipat sa Cagayan Provincial Jail sa Tugigaraw kung saan siya ay nanatili ng halos 1 taon habang nililitis ang kaso. Sa panahon yon, marami ang nagulat sa bigat ng paratang dahil kilala si Ricardo bilang isang disiplinado, tahimik at profesional na artista. Sa mga panayam matapos siyang makalaya, inamin ni Ricardo na hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya at itinuring niya itong isa sa pinakamabigat na pagsubok ng kanyang buhay. Noong September 2024, matapos ang ilang buwan ng legal na proseso, ibinasura ng korte ang kaso laban sa kanya at pinayagan siyang makapagpiyansa. Sa kanyang muling pagharap sa publiko, sinabi ni Ricardo na siya ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos at sa kanyang pamilya na patuloy na naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Dagdag pa niya, ito raw ay malaking aral para sa mga kapwa-artista na maging maingat sa pag-endorso ng mga kumpanya o produkto, lalo na kung walang malinaw na kasunduan o proteksyon sa legal na aspeto. Pagkalabas ng balita tungkol sa pagkakaaresto ni Ricardo Cepeda, nahati ang reaksyon ng publiko. May ilan na nadismaya at hindi makapaniwalang sangkot siya sa isang kaso ng panlilinlang. Ayon sa ilang netizen, parang imposible na magagawa niya yun kasi kilala siyang matinong tao. Subalit mas marami naman ang nagtanggol sa aktor, sinasabing nadamay lang siya dahil sa pagiging endorser. Marami ang naniniwala na ginagamit lamang ang kanyang pangalan para sa kredibilidad ng kumpanya at wala siyang direktang kinalaman sa operasyon nito. Nang siya ay tuluyang makalaya, bumuhos naman ang mga mensahe ng suporta at pagbati mula sa mga kapwa-artista, kaibigan at fans. May mga nagsabi pa na justice served, hindi siya kriminal, biktima siya ng maling sistema. Matapos ang halos 1 taon sa loob ng kulungan, si Ricardo ay nagpasya na bumalik sa industriya ng showbiz, dala ang mga aral mula sa karanasang pinagdaanan niya. Sa mga panayam, sinabi niyang mas naging matatag siya bilang tao at mas naunawaan na ngayon ang kahalagahan ng katotohanan at katarungan. Ayon sa kanya, hindi ko hihilingin sa kahit sinong artista o tao na maranasan ang naranasan ko. Pero kung sakali mang dumaan kayo sa ganito, kapit lang sa Diyos. Ang kanyang muling pagbabalik ay sinasalubong ng positibong komento mula sa publiko na nagsasabing deserve niyang makabalik sa liwanag matapos ang mahabang panahon ng pagdurusa at maling akusasyon.